Magandang araw. Ang ating tatalakayin ay ang wikang pambansa sa perspektiba ng lingwistika. Sa pananaw ng lingwistika, ang wikang pambansa ay hindi lamang isang simbolo ng pagkakaisa o identidad ng bansa, kundi isa itong sistematikong wika na maaaring ilarawan, suriin, at ipaliwanag batay sa mga tuntunin ng agham ng wika. Tinitingnan ito ng lingwistika bilang isang buhay at dinamiko na sistema na patuloy na nagbabago ayon sa paggamit ng tagapagsalita at sa kontekstong panlipunan. Unahin natin ang estruktural na perspektiba. Sa estruktural na lingwistika, ang wikang pambansa ay tinitingnan bilang isang sistemang binubuo ng magkakaugnay na bahagi. Hindi hiwa-hiwalay ang tunog, salita at pangungusap. Sa halip, ang mga ito ay magkakabigkis upang makabuo ng kahulugan. Ang Filipino ay may malinaw na tuntunin sa pagbuo ng salita at pangungusap. Kaya, maaari itong isang ganap na wika o ituring na isang ganap na wika, hindi lamang impormal o pasalitang medium. Ibig sabihin, kung may sistema ang Filipino, may kakayahan itong magdala ng kaalamang akademiko at intelektual. Pangalawa, ang sosyo-linguistikong perspektiba. Mula sa sosyo-linguistika, ang wikang pambansa ay tinitingnan kaugnay ng lipunan at kapangyarihan. Sinusuri rito ang paggamit ng Filipino sa iba't ibang domain katulad ng edukasyon, media, pamahalaan at maging sa pang-araw-araw na komunikasyon. Mahalaga ring pagtuunan yung mga isyong tulad ng code switching, language prestige, at ipinapakita din sa perspektibang ito na yung pag-unlad o paghina ng wikang pambansa ay nakasalalay hindi lamang sa estruktura, kundi sa pananaw at pagtanggap ng mga gumagamit nito. Sa makatwid, ang lakas o hina ng isang wikang pambansa ay nakaugat sa pananaw ng lipunan at hindi sa kakayahan ng isang wika. Dito naman sa historical na perspektiba, sa historical na lingwistika, tinitingnan ang wikang pambansa bilang produktong historikal. Ang Filipino ay dumaan sa iba't ibang yugto, mula sa Tagalog hanggang sa integrasyon ng mga salita mula sa regional at banyagang wika. Ang mga pagbabagong ito ay natural at inaasahan sa lahat ng buhay na wika. Dahil dito, masabi natin na ang pagbabago ng wikang pambansa ay tanda ng pag-angkop sa panahon at hindi pagkawala ng identidad. Sa psikolinguistikong perspektiba naman, pinapahalagahan ang papel ng wikang pambansa sa pagkatuto at pag-iisip. Mas epektibo ang pag-unawa at pagpoproseso ng impormasyon kapag ginagamit ang wikang higit na pamilyar sa mga mag-aaral. Sa ganitong pananaw, ang Filipino bilang wikang panturo at wikang pambansa ay nagiging mahalagang kasangkapan sa kognitibong pag-unlad at pagbuo ng kritikal na pag-iisip. Sa makatwid, yung paggamit natin ng wikang pambansa ay nakakatulong sa mas makabuluhang pagkatuto. At panghuli ay ang lingwistikang aplikado o nilapat or applied linguistic. Ang lingwistikang aplikado o nilapat ay nakatuon sa praktikal na gamit ng wika. Dito pumapasok yung paggamit ng Filipino sa edukasyon, media, gobyerno at pananaliksik. Ang wikang pambansa ay hindi lamang paksa ng pag-aaral, kundi kasangkapan sa paglikha at pagpapalaganap ng kaalaman. Sa makatwid, ibig sabihin nito, ang wikang pambansa ay nagiging makabuluhan kapag ginagamit sa aktwal na gawain.
ipinapakita ng iba't ibang perspektiba ng lingwistika na ang wikang pambansa ay maaaring unawain bilang estruktura, gawi ng lipunan, produkto ng kasaysayan, proseso ng pag-iisip at instrumento ng kapangyarihan. Dahil dito, masasabi na ang Filipino ay hindi lamang asignatura kundi salamin ng ating kolektibong karanasan bilang mga Pilipino. Ang wikang pambansa sa perspektiba ng lingwistika ay nagpapakita na ang Filipino ay isang ganap, buhay at makapangyarihang wika. Ang tunay na hamon ay hindi kung kaya ba natin itong makipagsabayan, kundi kung pipiliin ba natin itong gamitin, paunlarin, at ipagtanggol sa larangan ng kaalaman. Yun lang. Maraming salamat.